gabi-gabi na po itong inaabangan ng mga kapuso all over the country, even overseas. Kaya naman, at ngayong araw na ito, no, napakaswerte natin dahil ang My Ilonggo Girl nagbabalik para makasama ang mga kapusong Ilonggo dito sa Iloilo. And I'm pretty sure, no, all of you are excited na makachikahan ang cast. Kaya ipapakilala na natin sila isa-isa ngayon dito. Playing the role of James Ramirez. Yes, sir! Marta! Palapakan po natin! Magandang hapon po sa inyo lahat and thank you for coming. Thank you sa time po ninyo. And also, nandito rin ang leading man, Francis Palma, the heir to the Palma fortune, Michael Sager. Palapakan po natin! Hello po sa inyo lahat. Thank you so much for being here and spending time with us. And I'm just happy to be back dito sa Iloilo. And thank you. Happy din again sa ating lahat. Alright, salamat. At syempre, kasama rin po natin ang bida ng My Ilonggo Girl, playing the role of Tata and Venice, the star of the new generation, Jillian Ward. Alright, so again, my bad. It's a Michael Seeger. Alright, sige mga kabarangay. So before we start with the question and answer portion, no, hihingan muna natin ng short message lang, no, ang ating mga kapuso artist, starting off with Yes, sir. Yes, sir! Yes, sir. Message lang po. Ano ba? Gusto ko lang po i-share na sound. Yan. Gusto ko lang i-share na first time ko dito sa Iloilo. Kasi hindi ko maalala kailan. Pero first time ko dito and sobrang linis, sobrang ganda. Ako kasi laking Marikina ako. So na-appreciate ko talaga yung linis ng lugar. And sobrang excited ako kasi Dinagyang Festival. Bro, 100,000 of people hanggang 1,000,000 na tao ang nag-celebrate nito. Kaya I'm very excited at gusto ko rin ma-experience yung crowd mamaya. Yun, thank you so much GMA Regional TV and Sparkle sa araw na ito. And sa team ng My Ilonggo Girl, maraming salamat. And yun, mag-enjoy tayo. Mag-enjoy na tayo yung araw. Alright, maraming salamat. Yes, sir. And now, Michael. Sager. Sager. Yeah, if you guys confused po sa last name ko, Sager, Sager, kung ano man. But gusto ko lang po magpasalamat again for your time here. It's our second time here in Iloilo. Jill and I filmed here last December for My Ilonggo Girl. And all I can say is really beautiful here. And proud po kami na itong story ng My Ilonggo Girl is to show the culture, to show the beauty, to really prove to the people of the Philippines, the whole world, kung ano ang Iloilo at mga Ilonggo. And masaya po ako ngayong Dinagyang Festival. I'm able to celebrate with the Ilonggo people. I think that's something that's on my bucket list for a while. And masaya ako na this time it's going to be for My Ilonggo Girl. And I'm just very happy. And thank you to GMA Regional TV, to GMA Network, and of course to the managers. Maraming salamat. Maraming salamat, Michael. And now, ang napakagandang Bini-bini, parang Barbie doll ka. Jillian Ward. Salamat po, ate. Ayan, hello po sa inyong lahat. And ako naman po, syempre, excited po ako na mag-perform dito sa Iloilo. Last time po na pumunta kami dito, nag-taping po kami. So, hindi po namin, sobrang nakahalubilo yung mga tao. May moments po na nakahalubilo namin sila. Pero ngayon po na-excite ako na makita silang nakangiti habang nagpe-perform kami. Tapos Dinagyang Festival pa. Sobrang dami nagsaselebrate ng Dinagyang. And ayun, na-excite lang po kayo. Of course, na-excite ako mamaya kumain ng batchoy, ng KBL, ng Lesla. Ayun. Thank you. Tatanong mo pa sana kung anong food yung pinaka-paborito mo, pero nasabi mo na. Yes, po. Batchoy. Ayan, sige. Thank you so much, Jillian. Thank you. And everyone, sa ating media friends dito, you may now ask questions sa kanila.
Miss Jillian Ward. Maayong hapon. Maayong hapon po. You're portraying two roles. One as an Ilongga and one as celebrity. A lot yun. How do you cope up with the changes of the character? Especially yung buhay ng isang Ilongga, you have to speak Ilonggo. How do you? Okay, so isa po sa mga ginagawa ko to, para maging mas madali po sa switch ng characters, is first of all, yung mother side ko po kasi, so mga Ilonggo po sila. So sometimes I will talk to my mom muna bago po ko mag-transform as tata, yung Ilongga role ko po dito. And nakaka-help din po yung music. Pinapalitan ko po yung music na pinapakinggan ko, pati po yung pabango na ginagamit ko, ganun. And actually po, medyo mahirap siya for me kasi po, especially yung character ko na celebrity. Hindi po kasi ako marunong magalit. So kumbaga, medyo naging mahirap po siya for me, but nandito na po si Direk Rado and my acting coach, Miss Anne. So lagi lang din po may nag-feed sa akin na, sa eksena to, ikaw si Tata, ikaw si Venice. Inuulit-ulit lang po sa akin yung para talaga tumatak siya sa utak ko. Pero minsan po talaga nababaliw na ako. Parang nakakalimutan ko, ay, sino ba ako dito? Ganun. So, ayun, medyo mahirap po siya. Pero worth it naman kasi grabe po yung pagtanggap ng mga tao sa show. So, masaya po ako. Kaya, kahit anong hirap pa yan, go lang lang go. Go. Siguro, Ilonggo ka. Dako, talent fee mo kay Dua kay mo. Actually, fun fact, mother side ko po is mga Ilonggo sila, pero hindi nila ako naturuan maghiligay ng growing up. So, ngayon lang po ako natututo talaga. So, nakakaintindi ako, pero ayun nga po, may mga comments na sabi parang medyo nahihirapan po ako maghiligay nun and aminado po ako dun. So, in a way, sobrang grateful po ako sa show kasi na-embrace ko po yung culture ng side ng mother ko. Ngayon ko pala siya na-embrace talaga. So, abangan niyo po guys, baka by the end of the show, baka fluid na ako maghiligay nun. Yan ang abangan. Yes. So, pasalamatan bagayad ang GMA na proud man sa frontline ang mga Ilongga. Yes po, ayan. Syempre, So, excited na. I don't watch that much Telenor. Pero, with the word Ilongga girl, I try to watch every month. salamat po. Thank you po. Good GMA, kapuso. Yes, thank you po, of course, sa GMA, sa GMA Public Affairs, sa Sparkle, for making my Ilonggo Girl possible. And nakakatuwa nga po na, actually, ang pagkakala ko po, ito po ang first show na nire-represent ng Iloilo. So, nakakatuwa kasi grabe rin po yung support ng mga Ilonggos. As in, nagko-comment po sila, and meron po mga feedbacks na nakakatulong po sa amin. So, sobrang helpful po yun sa amin. And I'm so happy na, ayun, napapakita po namin yung ganda ng Iloilo. So, thank you, GMA. Ayun. Alright, so maraming salamat. Sino pa po ang may gustong mag-question? Yes, ma'am? Good afternoon to the three of you. My name is Salve, aka Ang Kapuso Fan Girl. Marami ako siya, sir. Ace reveal nga. Ay, ayun. Yes, hello. Congratulations to the three of you. So, hindi naman siya secret to the three of you that I'm an avid fan of the show. You guys did a great job and congratulations to Jimmy Public Affairs again. So, my question is for Lilian. Kanina kasi usapan is you're doing dual role, kontrabida and bida. But then, meron pa akong another take dyan. Yung vision ko kasi as an audience, you would know if an actress is effective in the role, dual role, kapag nag-match sa story yung chemistry niya within
her leading man. In your case, it's not just Michael and Yasser pala, but also Vince. So I would like to ask, if kamusta yung chemistry mo or yung teamwork mo within these three guys? Oh, actually, grabe ka naman Martis, ha? Grabe ka tumiyo, wait lang. Kailangan maganda yung sagot ko. Wait lang, baka mamaya. May magtang ko, hindi. No pressure, ah. Wait lang. Hindi, syempre nag-enjoy po ako kasi iba-iba po yung personalities nila. So marami ako natututunan sa bawat isa sa kanila. And sobrang na-enjoy ko siya kasi gaan-gaan po nila katrabaho, as in. Ang sarap nila katrabaho, like ito si Michael, dati hindi po ako sanay na makipagtitigan talaga. Tapos inaral namin, kumbaga, siya yung nakahelp talaga sa akin na maaral yung paano magtitigan, yung malapit na, hindi naiilang. Kaya sir naman, kung paano yung, hindi kasi ako po hindi ako touchy, gano'n. May mga eksena po na medyo touchy. Si Yasser po sanay na sanay sa gano'n, so. So, yun natulungan niya po ko doon. And si Vince naman, actually si Vince, hindi ko po siya gaano nakaka-eksena na may mga kilig scenes. Kung mapapanood niyo po, siya yung bitter sa kanilang tatlo, which is sobrang cute. So yun, ina-enjoy ko lang po talaga kasi siguro may chemistry sa kanilang tatlo dahil ang gaan nila katrabaho, komportable po ako sa kanila. And mga gentleman po kasi sila, very respectful. Masaya kayo sa sagot. Thank you, Jen. Thank you. May kami mamaya. Alright, maraming salamat kay Salve. I am Kapuso fangirl. Pero ngayon, Ma'am Rosemar Villanon of Iloilo Lifestyle and Features. May question ka po sa kanila. Good afternoon. Yung tanong ko is, sa series na ito, ano ba yung masabi niyong first time niyo palang nagawa? Sa roving or whatever na experience niyo dito? Thank you. Yes? First time, grabe character kung napanood niyo yung mga nakarang gabi. First time kong matulog sa isang kama na may tatlong babae. So yun, hindi ko pa nagagawa sa totoong buhay ko. And nung nabasa ko yung script, sabi ko, wow, parang gusto ko masubukan. Pero sa eksena lang. Pero ayun, siguro yun yung hindi ko pa nagagawa. Kasi grabe yung pagkapilyo dito ni James. Sobra siyang, pag may mga babae, doon talaga hindi niya makontrol yung emosyon, yung urge niya. And yun, yun siguro yung hindi ko pa nagagawa na magkaroon ng lagpet scene sa tatlong babae. yun pala. Ako naman po, siguro the show gave me a lot of firsts kasi coming from my previous show, Shining Inheritance, it was a family drama. Although I've been working with a few of the leading ladies in GMA, Sigrid Valdez, CZF before with the rom-com. This one with Jill is really a first full rom-com series na talagang partner kami dito. And it's also our first time being paired for a show, although we were paired in Abot Kamay ng Pangarap. So, kumbaga po itong show is a dream project for me because I've always dreamed of having a rom-com and I dreamed of having Jill as a leading lady and now it's a reality. So, I'm very thankful for it. And in terms of scenes naman po, I think yung mga malalapitan, yung mga kulitan, mga romantic comedy side is something I had to adjust to kasi parang we both came from a drama series, so minsan siniseryoso natin masyado, mga ganun. So with the guidance of Direk Rado, of course po, parang nadala namin yung comedic side na may halong kilig, which is something I didn't know I would have so much fun doing. Just like what Julian said, magaan siya na trabaho and napakakulit. Pero masaya lang kami sa set and I think that's the best of it eh. Basta masaya doing our job and we just enjoy. Ayun, ako naman. Actually, sobrang dami ko pong first dito. Unang-una sa lahat, galing po ako sa puro drama shows. Since baby po ako more on drama, talagang ginagawa ko. Yung last show ko, sobrang serious drama. For 2.5 years yung po yung ginawa ko. So first time ko mag-full on rom-com talaga na series. At first time ko din po na talagang mag-full on maldita
sa eksena. Talagang kontrabida po dito yung isa kong character, kaya naging challenging po siya for me, something new. And first time ko din yung mga sobrang kilig scenes. Like, may sinod kami na kunwari na munti ka nagkikiss, gano'n. Tapos, meron pa, nagsama ko kami dalawa. So, ayun po, ang daming mga first dito. And, ayun, first time ko yung mag-comedy talaga, rom-com. Kaya sana po abangan yung mga susunod na Yeah. Alright, maraming salamat. At eto, may isa nangangalabit na. May question daw from Tessa ng GMA Regional TV. Good afternoon. Good afternoon sa inyong tatlo. I have prepared 3 questions. Isa-isa kayo hindi 3 questions each. Okay, kay Yasser muna. Hi Yasser, maraming nagagalit sa karakter mo sa serye. Ano bang pinagkaiba ni Yasser sa totoong buhay compared sa karakter mo bilang James? Kasi iniisip nila na nagiging comfortable ka sa role mo dahil may pagkakahalintulad dito in person. Can you tell us anong pinagkaiba ng dalawa? Yun din, thank you Ms. Tessa sa question. Coming from, tagal ko lang sa GMA since 2016, from leading man, nakatrabaho ko na rin yung mga ibang mga leading ladies natin. Ngayon naman, subukan ko mag-kontrabida, starting sa Forever Young, yung hapon, then dito sa gabi, kontrabida rin. Pinagkaiba ko sa character ko. Hindi ako ganun kababaero. hindi ako sobrang babaero. Siyempre, may pagkapilyo rin ho ako, yun ang close kay James. Pero hindi naman, grabe kasi yung character dito ni James. Pero siguro I can relate dun sa pagiging, may pagka-hopeless romantic din siya. Oo, nagkamali siya. At talagang pinagsisihan niya yung, hindi ko sinasabing, yung cheating kasi ngayon sa panahon natin ngayon, parang nauuso yan di ba? So ako, against ako doon sa panloloko yun sa kapwa mo, di ba? Kaya yun ang hindi pwedeng makuha natin sa character. Siguro I can relate doon sa kung gaano niya kamahal si Feliz. Sa totoo lang din naman, no? Parang nararamdaman ko sa pagiging lalaki. Hindi ko sina-justify yung babae, pero hindi tayo perfectong tao. At akong siguro kaibahan nun sa aking buhay, mas nakarelate ako kay James kung gaano niya kalalim yung pagmamahal niya kay Venice. Siguro doon, yung pagiging hopeless romantic niya talaga, na gusto niyang ipaglaban talaga yung mahal niya. Kahit na meron siyang kasalanan, alam niyo, siguro sa buhay niyo na rin, no? Yung mga asawa, siguro nahuli niyo na rin. Biro lang, no? Pero may mga ganun nangyayari sa totoong buhay Ako, nakaka-relate na ako, grabe ako magmahal, gano'n. Hopeless romantic, yun nga. Alam ng dalawang to. Kaya yun, doon lang ako nakaka-relate kay James na sobra siya magmahal. Pero hindi ako babaero. This question is for Michael Xavier. Grabe yung chemistry sa first few episodes pa lang na may Ilonggo Girl. Sabi nga nila, hindi mo na mararamdaman yung chemistry kung walang pagiging natural din sa dalawang karakter. Tuwing ka nag-shoot kayo or nag-taping, ano bang sikreto bakit ang natural ang tingnan? Paano nyo ba pinapractice o lumalabas lang naturally? Thank you for the question, but before I answer, gusto ko lang sabihin kay Yasser na nakakita namin yung comments about his character sa Happens Forever Young. It's a show na talagang nagagalit yung mga tao, but for me, as one of his closest friends, I'm proud of him kasi siguro napaka-effective niya bilang isang aktor, and I'm proud of him, but gusto ko lang sabihin na napaka-bait na tao ni Yasser, and yun yung something that's the biggest misconception. At first, seryoso siya, pero siya yung pinakamakulit din sa set, so isang masaya ako na nakatrabaho ko kita Yasser, and good job bro, we're very proud of you. Very effective ka. May bromance ka. But back to your question po, I think the chemistry between Jill and I, my rule going into this is to keep it as genuine as possible. Siguro because we were very professional at this craft and we love what we do. And
we talked to one another, kumbaga before we started taping, we agreed na ano bang purpose natin dito, because with our job, it's public service. It's not just to earn, to get the fame, to get recognized. No, it's kumbaga, it's for the people. And itong panggabing show na to, it's third slot, late night. We wanted to make people smile before they sleep. And with having that in mind, siguro we put all our personal stuff aside and we put all our problems aside. And when we're together, we're just available with one another. And yung chemistry na yun, it's something we let it flow na lang siguro, and I'm very grateful na nakikita po yun ng mga tao, and I'm very grateful din kay Jill because isa po siyang napakagaling na artista, and to be in a position where I can be partnered with her kasi nag-uumpisa na pa ako sa industry nito, but I paired with the Jillian Award. It's an honor, and I'm happy na somehow nagko-connect po kami sa mga eksena namin. Thank you po. And yung last question is for Jillian. Minamahal ka ng mga Ilonggo dahil nakita nila syempre yung effort to learn Hiligaynon, to learn yung mga gawing ways ng mga Ilongga. Syempre yung culture talaga. Going through the process, kung kanina din-discuss mo yung about the struggles, let's talk about naman sa mga bagay na love mo dito sa Iloilo City. Super dami. Unang-una sa lahat yung mga tao po dito sa Iloilo, yung mga Ilonggos, sobrang lambing talaga. Kahit nagagalit na, parang bumubulong pa rin eh. Sobrang lambing po magsalita. So, ang gaan ninyo kasama, yung environment, sobrang nakaka-uplift lang siya ng spirits. Sobrang positive kasi. Syempre, I love how loving Ilonggos are. Sa mother side ko po, grabe magmahal ang mga Ilonggos. So, proud ako na kahit ngayon pa lang ako natututo mag-Hiligaynon, alam ko, puso at dugong Ilongga ako. Yes, at basta Ilongga. Guwapa. At syempre, yung pagluluto and how passionate they are, yung mga Ilonggos po talaga, hindi yan napapatalo. Magaling sila sa lahat. So, ayun, I'm a proud Ilongga. Yes. Alright, maraming salamat. Meron pa ba? Wala na? O, sige. Meron pa. Sige. From Riri Tenorio ng DYSI Iloilo. Hello po, magandang hapon. Maayong hapon po sa inyong tatlo. Ma'am Jillian, Sir Michael, and Sir Yen. Yeah, sir. Maayong hapon po sa inyo. Ang question ko po ay para po sa inyong tatlo. Ano po yung natutunan niyo po na Hiligaynon word or words po? Ano po? Ako po siguro, favorite ko to so far. Ito kasi yung tagline ni Tata at ng kanyang pamilya, si Nanay Guapa. Kung may aral ka sa gusto, huwag mo tigtanan para makuha mo. Wow! I love that line. Gusto ko po yung line na yun. So, ito naman, sinulat ko pupunta sa cellphone ko. Sa Google ka pa. Nung tinuruan pa ako ng coach, sabi niya, sadya gitni. This is gonna be fun. Sadya gitni. Sorry po kung yung accent ko wala, pero tinatanong ko si coach talaga all the time because I fell in love with the dialect. Kumbaga, ako po I'm still learning to speak Tagalog because I grew up in Canada and now learning a different language, Hiligaynon. I got to see the different dialects of the Philippines. Napakaganda and I'm excited to learn more and use it in my scenes. Ayan, ako. Hindi ako prepared. Siguro lagi ko naririnig sa set, palangga pa ka. Tama, palangga. Palangga love. Tama yun. Love you all. Alright, maraming salamat. Rizzy Tenorio ng GMA Superlato Iloilo. Meron pa po ba? Sige po. Good afternoon, I'm Mabel from Daily Guardian. So my question is that earlier you mentioned you were excited to perform tonight. So as viewers, what should we watch out later? Dapat din yung abangan. Hindi, well of course, ngayong gabi po, gusto ko na mag-enjoy lang sila. So more on medyo may dancing, medyo mas upbeat yung kakantahin ko. And ayun ko kasi spoil. Abangan na lang nila dahil mamaya na rin po yan. Dahil marami rin po mag-celebrate ng Tinagyang Festival mamaya. So, abangan na lang sa social media. Ayun. Ako,
yun, mamaya abangan nyo kung anong performance ang gagawin namin. Pero, madami pong gagawin eh. Magic. Sing and dance lang, mamaya abangan nila yan. Tsaka syempre, kukuha tayo sa audience ng single, di ba? Kaya sino mga single dito? Ay, hindi, abangan na lang nila kasi pasasayahin natin mga kapuso. Yes, ako sir, excited ako dyan. Ako naman po, I think with the people celebrating the Nagil Festival, gusto ko lang din po makipag-celebrate with them and sana magdala ng pagmamahal on stage and somehow make their nights and may special performance kami ni Jill. I think that's all I can say para mas masaya. Ayan, thank you po. Any message from the Ilong? Alright, wala na po. Meron pa? Ay, si Sir. Sige, siguro final question. Kung nagtaklin na overlay today, I would like to ask lang na, since you're here in the city, siguro why should Ilonggos watch your show, your Anime Ilonggo? Siguro, start it off na po. I think I also see in the comment section that we should name it My Ilongga Girl. Grammatically, it should be that way, but the reason why the production and the writers chose My Ilongga Girl, because again, it's to highlight Iloilo and the Ilonggo people, because we're aiming for worldwide, kumbaga po. We want to really share the pride of the Philippines and also the culture within the beautiful islands. There's so many islands in the Philippines and it's an honor to be showcasing Iloilo. Ako po personally, first time ko po pumunta dito when we started taping and I fell in love with this place. Ika nga, your heart beats in Iloilo, totoo po yan, sa pagkain pa lang, sa mga tao, sa places. It's really been an honor and I think for the Ilonggo people, the reason why you should watch, well, apart from its rom-com and pampagaan ng vibes, gusto lang talaga po namin ipakita sa inyo that we appreciate your culture. I think that's something every culture, every island feels to be proud of. And we're very happy na napili po kami to portray the roles of this show. And we want to justify, although we apologize kung hindi po perfect yung accents namin kasi talaga this has been very challenging for all of us. But we want to give it our best para din po magmapasaya po namin ang mga ilan. Ayan, sa akin naman po, bakit natin kailangan pinoorin ng My Ilonggo Girl? Hindi lang po para sa mga taga-Ilonggo, ano? Sa lahat din po ng mga tao. Kasi nung nabasa po yung script, iba po talaga gumawa ang news and public affairs. So, laging may bago, lagi pong may mga sorpresa sa mga script na ginagawa po nila. And ako, ayan, first time din ni Jillian na gumawa ng rom-com comedy. Doon pa lang po, dapat na nating abangan. Kaya ako, there's something new na ginawa ng NAPA. And para sa akin din, ang ganda ng mga characters. Bawat characters talaga may development po talaga, may ambag sa kwento. Kaya ang ganda po ng show, ang ganda ng cinematography, ang ganda po gumawa ng show ng NAPA talaga. Kaya yun po ang abangan nila. Ayun po, like sabi nila, we want to show the beauty of Iloilo, the Philippines. Gusto namin ipakita sa buong mundo na sobrang ganda ng Pilipinas. Like, paano po ginagawa ng mga Koreans, pinapakita nila yung mga provinces nila, yung cities nila, na may iba't ibang kultura sila inside of their country. So, gusto namin ipakita yung ganda ng kultura ng Iloilo, kung gaano kasarap yung mga pagkain dito, how beautiful the people are. Yun po yung gusto namin ipakita. Gusto namin, kumbaga, ito yung first series talaga na nag-focus po sa Iloilo. So, we want to showcase Iloilo as a whole. Everything about Iloilo is beautiful and we want to share that to the world. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong. Salamat. Alright, maraming salamat. Wala na pong magtatanong siguro, ano? At hindi na rin ako magdadagdag ng tanong. Halos lahat na gusto kong itanong, natanong nila lahat. Alright, so, once again, no, ang cast ng My Ilonggo Girl. So, there you have it, mga kapuso.
that concludes our media conference this afternoon.